Magandang araw mga ka-OTJ. Ngayong araw, ayan, inangat natin ulit yung chassis at para mailagay ng maayos yung mga fittings ng tubo ng preno. Nakita ko kasi yung ibang tubo ay luma na kaya pinalitan natin para walang tagas pagka naikabit. Yun kasi yung mahirap yung sa dulo. Meron palang mga sira. Ayan, yan ang aming main mechanic, si Kamenok. Ipapakita ko po sa inyo pag nailagay na. Ayan po, ayan. Dito sa video na to, nailagay na. And then, kakinis talaga oh. Ayan, nailagay na ni Kamenok yung mga fittings ng preno, mga tubo. Ayan, naglagay tayo ng yung sa gasolina yon, yung sa stainless. Naglagay tayo. Ayan, kumikisap. Ayan, yung lalagyan natin ng makina, di tornilyo din. Ayan. At tuloy-tuloy pa din natin pinapasa yung kahan natin kasi nung nakaraan medyo sa mga mata natin medyo hindi pa hindi pa pulido. Ngayon, medyo okay na. Ayan. Ang ating manggagawa ay si Kaboying. Galing pang US. Ayan. Tapos na po yung dalawa niyang ginawa eh. Titignan natin. Pakita ko sa inyo. Yung dalawang fender. Ayan, lapitan natin. Yun oh. Iba talaga yung hasaan ni Kaboying. Pantay na pantay ang kamay. Day 2 mga ka-OTJ. Ayun, salpak natin yung ating mags. Kahapon pinalagay ng tatay ko na yung gulong. Ngayon itatayo na natin para isunod natin yung yung makina. Ayan yung kabilang gilid. At pag naikabit na, magpatulong tayo sa ating mga trabahador. Ayan, may kabigatan din to kasi hindi rin kaya ng iilan lang. Ayan, dito kitang-kita na ayaw talagang magasgasan ng tatay ko yung chassis. Natayo na natin. Ayan, sa mga nagtatanong nga pala kung ano yung mags natin, Rocky Wing ang tatak na 15s. Ayan, nakita natin sa marketplace. Original siya, hindi siya copy. Kasi yung napagbilan natin, certified na nag-owner din. Day 3 mga ka-OTJ. Ayun, kahapon di natin na videoan, sayang. Nilagay na yung makina tsaka yung transmission. Ayun, ang dami nang nailagay. Naisalpak na nila. Ayan, pati tambucho natin oh. Naisalpak na din. Makinis. And ayun, yung lagayan ng grill sa harapan binutasan ng tatay ko para may kakaibang design. Ayan, yung engine natin, 5K engine. Hindi na namin nilagyan ng mga engine na malalaki kasi para madaling gawin pag nasisira, and balak namin maganda na pang araw-araw. Kaya pag nasira, kahit sinong mekaniko kayang gawin. Kasi yan yung mga common na engine, yung 5K, 4K yan, yung mga Toyota na yan. Kayang-kaya ng kahit sinong mekaniko. Ayan, pati yung sa ginawa natin ng stainless, isa preno, pantakip para hindi nasisira na, pang lifetime. Day 4 mga ka-OTJ. Ayan, ayusin na natin yung paglalagyan ng para hindi na tayo mahirapan sa susunod. And ang gamit nga pala natin, TIG welding. Mas madali siyang linisin tsaka hasain. Yung TIG weld kasi maliit lang yung mga flux niya, hindi katulad ng mga normal na nakikita nating welding na D-stick. Ito ginagamitan ng argon. Ayan, ipatanggal ko yung mga napatong. Ayan. Iba din talaga yung bigat ng kaha na to. Kitang-kita naman sa mga mukha nila kung gaano kabigat. Kasi yun yung mga sinaunang kaha. Nung nakuha kasi ng tatay ko itong kaha na to, nakatago lang talaga to, matanda yung may-ari. Tapos nagustuhan ng tatay ko kasi iba yung kaha, makapal. Tsaka yung ano niya, nagustuhan niya talaga kasi
na rin na ni Cardo na ma-restore kasi sa tagal niya sa paghatid sa eskwela, sa trabaho, gamit na to. Kaya yung reward naman ni Cardo pagandahin siya. At nga pala, kung napapansin niyo din yung mga nakakalating sa ating radiator, tsaka yung mga may ginawa rin yung tatay ko na siya yung promotor nun. Katulong si Kameno. Kaya pag yung dalawang yan ang magsama talagang yung ginagawa nilang owner ay gumaganda. Ayan, hindi rin mapakali talaga ang tatay ko na gawin to simula pa lang umaga. Ayan na yung ginagawa niya. Day 5 mga ka-OTJ. Ayan, kahapon sinalpak lang natin yung ngayon naman pinakabit na natin yung windshield tsaka victory. Ayan, sa mga nagtatanong nga po pala kung magkano inaabot ng mga gantong owner. Actually po ang inaabot po dito mga daang libo rin. And ayun, nagugulat yung iba kung bakit nga ba daang libo dahil owner nga lang. Ayun, depende po kasi sa mga parts na nakalagay sa owner. Ayan, alam po ng mga taga Malabon and mga taga Valenzuela kung gaano kahirap magbuo ng isang owner. Sa mga parts pa lang po, baka po magulat na yung isang bulsa natin. Tulad po ng kahit may pera ka kasi mahirap po maghanap ng mga parts. Tulad lang po ng yung mga tapakan sa gilid. Minsan nga po inaabot po siya ng 10,000, ganyan, mga 12,000. Yun pa po ay sira, kailangan pang repairin. Kaya mahirap din po talagang magbuo ng isang owner. And ang pang-weld nga pala natin is TIG welding. Ayan, kasi ang kagandahan sa TIG welding, yung tama ng flux ay hindi tulad nito sa video na to. Ayan po, maliliit lang. Kumbaga madali siyang hasain and hindi siya kamukha ng normal na welding. And ayun, ipakita ko naman po sa inyo ang final step ng pag-aasa. Ito naman po yung tinatawag natin na pag-i-scotch bright. Ayan, yung purpose po ng pag-i-scotch bright kasi yun po yung nagpapapantay sa hairline ng stainless. Kumbaga pantay na po yung kulay, pantay pa yung hasa sa tingin. And mahalaga din po yung paglalagay ng bara. Kasi alam naman po natin ang kamay minsan lumiliko. Ayan. Yan po yung importante ng bara. Ayan, pakita ko po sa inyo. Ayan po, ganyan po ang tamang i-scotch bright, may bara. And maduga din po kasi yung iba pag sa picture. Ito po sa personal maganda pag nakita nyo. Day 6 mga ka-OTJ. Ayan, kahapon umulan. Hindi tayo nakapag-video. Pero may gumawa dito. Ayan, nalinyahan na ng mga wire. And ayun nga, nung una pinag-iisipan namin kung papalitan namin. And ayun, naisipan namin na palitan na. Kasi yung mga wire puro may sunog na. And sa katagalan, ganun talaga nangyari. Pag nakita nyo nga yung mga wire, ito pakita ko sa inyo. Ayan yung mga luma akong wire. Wala, hindi na namin kinabit ulit. Nung una, iniisip namin ikabit pa ulit Pero ayun, nabaklas na. Kaya pinabago na rin namin. Ayan. Kaya pinakabit na rin natin yung busina. Pinasetup natin sa tatay ko. Ayan, malapit na sa katotohanan. At nilagay na rin natin yung yung ilaw. Ayan, galing sa Dodge yun vintage. Ayan, na-score natin ng 20,000 kasama na lens. Yung dating nakakabit dito yung gawang Domingo. Ayan, tapos naisipan yan, gumawa rin kami ng mga panghila. Naisip ng dati ko ganyan yung design. In overtime na. Bala kasi bukas is dali na sa upholstery para malagay na yung trapal. Para mapag napaandar na mailipat na doon. Sa kakapunas kahit langaw ayaw na dapuan. Day 7 mga ka-OTJ. Condition lang natin yung makina tapos dali na natin sa pagpapa-upholstery. Paandarin natin. Kagabi in-overtime na nung electrician natin kasi sinabihan ko na dadaling ko na nga.
para tuloy-tuloy na. One click naman yung makina natin, kaso yun nga, yung carb wala sa tono. Pagkatapos natin magpa-upholstery, baka isunod na natin to. Pero pakabit ko muna yung hood tsaka fender. Masagwa daw kasi sabi ng ulol ko yung tali. Pakabit na natin. Kagandahan dito sa gumagawa namin, pag binabalik na yung mga pyesa, sumusobra yung tornilyo. Kaya may extra pa kami. Emerson at Edsel Works. Dito naman sa hood natin, nakabili tayo ng espada na Jokaw. Tapos yung panggilid. Ewan ko kung anong tawag sa branda yun, pero bigay sa atin ng tropa. Yan yung espada natin pang gitna, Jokaw. Tapos yung panggilid, galing kay Boss Ace. Marami pa tayong papabago sa dun sa mga kisap. Medyo malabo pa. Pero dun sa mga hairline naman, okay na ako. Maganda na, satisfied na ako sa naging hasa. Ayan, makisap. Ayan si Boss Paulo. Maganda naman na yung mga hairline. Kaganda dito, pantay-pantay yung pagkaka-hairline. Tapos itong mudguard natin, nilagyan na rin natin ng stainless para hindi malaro. Ayan, ikot ko kayo. Ayan, talagang yung mga linaw, hindi ko gusto pa. Kaya ipapahasa ulit natin. Siguro onting araw na lang ang uubusin nito. Kasi malapit na, nakikita ko naman na malapit na sa katotohanan. Ito, share ko lang din sa inyo. Itong salamin na to, ginawa ng tatay ko. Sa mga may gusto, PM lang kayo. Ayan, lalagyan na lang ng salamin yan. Tapos itong manubela, nakabili ko set, may ship knob, Momo share to ang tawag dun sa manubelang nabili ko. Teardrop. Ayun, onti na lang naman na to. Siguro hindi naabuti ng 1 linggo kasi yung trapal ipapalagay na rin natin bukas. Malapit lang din naman yung nagtatrapal sa amin. Halos kapitbahay lang namin. Si Kuya Galo talaga yung gumagawa ng trapal sa akin. Yung 3 owner ko siyang gumawa. Sa naman, mura naman siya maningil. Kaya quality. Magandang umaga mga ka-OTJ. Ngayong araw, dali natin yung OTJ natin. Palalagyan na natin ng trapal. Sa mga nagtatanong, ipin nyo lang yung location ng DSDG Metal Craft. Ituturo namin sa inyo. DSDG Metal Craft. Ayan, samahan nyo kami. DSDG Metal Craft. Ayan, hindi ko na ikakat para makita nyo. Ayan, dire-diretso lang naman yan. Kaya wait lang natin yung kapatid ko. Susunod daw siya. Ayan, landmark, pwede rin yan, Paragon. Dire-diretso lang. Ayan, yung makikita kayo JL Trees Upholstery. Pasok lang kayo dyan sa iskinita na yan. Diyan kami nagpapagawa ng trapal kay Kuya Galo. Ayan, may mga requesting kasi kami na gusto namin pag nagpapatrapal kami. Tulad nun sa likuran, medyo gusto ng tatay ko makapal. And at ipapaliwanag naman niya yun doon kay Kuya Galo. Nakita mo ba yung hindi ka lang yun? Hindi lang ba yun? Hindi, gusto ko yung medyo yung parang bababa yung dating niya pero parang malapag na kung tingnan natin blur ka lang pag iniwanan ko na kanina, nainip ako. Pero sa ilang oras, ayan na po yung progress ng pagpapatrapal natin. Yan, maganda siya kasi batak na batak. Yan din yung request ng tatay ko. Gusto niya yung batak nung lona o trapal para hindi siya lundo. Sabi din ni Kuya Galo, mga bukas pa daw makukuha, mga hapon. Kaya di rin naman namin minamadali para maganda yung resulta.
And siguro sa susunod na video ipapakita ko na sa inyo yung kabuuan nitong owner na to. Mahaba na rin kasi yung video.